So ayon nga po sa estimate purse money ni Errol Spence Jr. kalaban si Temsu sa Australia, kung saan mga idol, pumaldo talagang American fighter. 10 million US dollars daw ayon sa report ang kinita ni Spence. Halos mahigit 600 million ito mga idol para sa pera natin. Hindi pa daw kasama dito ang pay-per-view sa 10 million US dollars. Napakalaking purse money ito mga boss para sa fighter na hindi napalaban ng halos 4 na taon. Dati nasa 5 million lamang ang maximum na kinikita ni Spence. Sa huling dalawang laban siya nito pumaldo talaga mga boss, lalo na sa bakbakan nito kay Crawford, kung saan ayon sa report mga idol, kumita ito ng 30 million US dollars. At speaking sa kitaan na to mga boss, bigla natin naalala ang Japanese monster na Naoya Inoue sa kinikita nito bawat laban. Sa reality kasi mga boss, mas malaki talagang kitaan kapag lumalaban ka sa mas mataas na timbang, at ang lower class palagi ang kakarampot lamang ang kinikita kumpara sa mga 147 pounder pataas. Pero dito natin napatunayan mga boss na isang boxing superstar talaga si Inoue. Not even close talagang kinita ni Spence kay Inoue, kahit isang super bantamweight lamang Hapones. At hindi na talaga kailangan ni Inoue na dumayo pa sa Amerika para kumuha ng malaking bayad. Sa Japan pa lang kasi mga idol, sapat na si Inoue. Nag-average ngayon si Inoue ng 25 million US dollars sa bawat laban nito sa Japan. Kaya talaga ganun na lang hamunin ng mga featherweight fighters si Inoue. Handa nila ipusta ang kanilang mga titulo. Makalaban lang talaga ang Japanese monster. Paldo talaga kasi mga idol. At hindi na rin natin masisisi si Casimero dito kung ganun na lang ito hamunin si Inoue. Pinapaulanan palagi ni Casimero si Inoue ng mga trash talk na kung kumasa si Monster, talagang paldo ang bulsa ni Casimero. Ayon pa nga sa report mga idol, sa naging laban ni Naoya Inoue kalaban si Junto Nakatani, kumubra po mga idol na mahigit 5 million US dollars si Junto Boy. Kahit kalahati na lang ibigay kay Casimero dito mga boss, paldo pa rin dito ang Pinoy. Kahit 2 million US dollars na lang, mahigit 120 million pesos na ito para sa pera natin. Halos ilang doble na ito sa lahat ng kinita ni Casimero sa kanyang karera sa boxing sports. Kaya dahil dito mga boss, mag-e-expect talaga tayo na hindi pa susuko si Alas sa kakahamon nito sa Japanese monster. Sa kabilang banda naman mga idol, viral nga po sa social media ang mainit na mensahe ni Carl Javis Martin para kay Casimero, kung saan mga idol sa live ni Martin, prangka na sinabi nito mga boss, paano daw nito hamunin si Cuadro Alas Casimero sa bakbakan? Hindi naman daw ito pumapalag sa kanya kahit sa sparring daw. Dagdag pa ni Martin, kunin daw muna ni Alas ang tamang timbang. Malamang ang tinutukoy dito ni Wonderboy ang timbang sa Super Bantamweight Division kung saan ito lumalaban. Well, nauna naman sinabi ni Jason Casimero mga boss na ayaw daw nila patulan si Wonderboy dahil meron pa daw gatas sa labi si Martin at pang-amateur pa lang daw ang galawan ni Martin. Kung gusto daw talaga ni Martin lumaban kay Alas, talunin daw muna nito mga idol ang matigas na si Filipos Ngitomba. Ano sa tingin niyo dito mga boss?